SSS at GIS. Binago ang lahat para sa mga retire ngayong Abril 2026. Malaki ang epekto nito sa iyong pensyon at hindi mo pwedeng palampasin. Sa video na ito, ibabahagi ko lahat ng eksaktong detalye ng bagong SSS at GIS payments at kung paano ka makakasurvive sa pension crisis sa Pilipinas. Kung seryoso kang protektahan ang iyong pensyon, pindutin ang subscribe. Ang channel na ito ay para sa atin lang mga Pilipinong retiree. Mga kababayan, bago pa man kayo mag-scroll o lumipat ng ibang video, pakinggan muna ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay posibleng magbago ng buhay ninyo o ng inyong mga magulang, lolo, lola o sino mang mahal ninyo sa buhay na kasalukuyang nakatanggap ng pensyon mula sa SSS o GSIS. Hindi ito basta-basta balita, hindi ito chismis, hindi ito hula. Ito ay mga tunay na pagbabago na nagaganap na ngayon sa taong 2026. At kung hindi kayo magiging alerto, posibleng mapalampas ninyo ang mga benepisyo na para sa inyo. Isipin ninyo ang isang lolo o lola na bawat buwan ay naghihintay ng kanyang pensyon tulad ng isang bata na naghihintay ng regalo sa Pasko. Para sa kanila ang pera na yon ay hindi lang numero. Ito ang gamot. Ito ang pagkain, ito ang bayad ng kuryente, ito ang dignidad. At ngayong Abril 2026, may mga bagong alituntunin, bagong benepisyo at mahahalagang pagbabago ang parehong SSS at GSIS na kailangang malaman ng bawat pensyado at ng kanilang mga pamilya. Kaya naman huwag ninyong ihinto ang video na ito. Umupo kayo ng maayos, makinig kayo at siguraduhin ninyong ibabahagi rin ninyo ito sa inyong mga mahal sa buhay pagkatapos. Simulan natin sa pinakamalaking balita, ang dagdag sa pensyon. Inilunsad ng SSS ang isang 3 taong pension reform program na nagbibigay ng taunang pagtaas ng pensyon para sa lahat ng 3.8 milyong pensyado mula 2025 hanggang 2027. Social Security System. Narinig ninyo yon? 3,800 Pilipino ang apektado nito at ang unang yugto nito ay nagsimula na noong nakaraang taon. Ngunit huwag kayong maging kampante dahil hindi pa tapos ang kwento. Ang ikalawang yugto ng Pension Reform Program ay magpapataas muli ng pensyon para sa lahat ng retiree sa Setyembre 2026, Inquirer.net. Ibig sabihin, kung kayo ay pensyado ng SSS, may darating pa na karagdagang tulong para sa inyo. Hindi kayo nalimutan ng gobyerno. Ngayon, gaano kalaki ang pagtaas? 10% ang pagtaas para sa mga retirement at disability pensioners at 5% naman para sa mga survivor pensioners, Social Security System. Maaaring isipin ang ilan sa inyo ay maliit lang yon, pero mga kababayan, kapag pinag-isipan ninyo ito ng maigi, kahit ispor sa isang buwan ang pensyon ay malaking tulong na lalo na ngayong mataas ang presyo ng bilihin. At higit pa ran, sa katapusan ng 3 taon mula 2025 hanggang 2027, ang pensyon ng mga retirement at disability pensioners ay tataas ng kabuuang 33%. Habang ang survivorship pensions ay makatatanggap ng kabuuang 16% pagtaas. Inquirer.net, 33% mga kababayan, iyon ay malayo sa kung saan tayo nagsimula. At pinakamahalagang bagay dito, hindi na kailangan ng mga miyembro na magbayad ng karagdagang kontribusyon para matanggap ang mas mataas na benepisyo. CanW. Hindi kayo kailangang magbayad ng dagdag. Ang sistema mismo ang gagawa ng paraan para bigyan kayo ng mas malaking tulong. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pensyon ng GSIS, ang mga dating empleyado ng gobyerno, mga guro, mga pulis, mga sundalo, mga kagawad ng opisina. Kayong lahat na nagsilbi sa bayan para sa maraming taon, makinig kayo. Opisyal nang inalis ng GSIS ang limitasyon sa survivorship pension. Dati, kung nakaligtas na asawa ay empleyado rin ng gobyerno o kumikita ng isang tiyak na halaga, ang kanilang benepisyo ay may takdang limitasyon. Ngayon, ang mga balo at biudo ay maaaring makatanggap ng buong 50% survivorship pension. Nang walang mga mapanghigpit na patakaran tungkol sa kita, yan. Ito ay isang napakahalagang pagbabago. Dati, may mga balo na nagdurusa dahil hindi sila makakuha ng buong pensyon ng kanilang yumaong asawa dahil lang sa mga alituntuningon ito. Ngayon, iyon ay tinanggal na.
Mas makatarungan na ang sistema para sa mga pamilyang nawalan ng kanilang ikabubuhay at hindi pa doon natatapos ang mga pagbabago sa GSIS. Nagawa na rin ng GSIS ang isang napakamakabagong hakbang. Ang mga pensyado ay hindi na kailangang pumunta pa sa opisina para sa Annual Confirmation of Pensioners o ASOP. Sa pamamagitan ng GSIS Touch app, ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan ay maaari nang gawin sa pamamagitan ng facial recognition sa inyong telepono mismo. YTNM. Para sa mga lolo at lola na nahihirapang lumakad, nahihirapan sa transportasyon o nakatira sa malalayong lugar, ito ay isang napakalaking tulong. Hindi na kayo kailangang magpalipas ng buong araw sa pila. Hindi na kayo kailangang gumastos ng pamasahe. Diyan yung inyong teleponyo ang magiging inyong tulay sa inyong mga benepisyo at narito ang isa pang bagay na gusto kong ipaalala sa lahat ng nanonood tungkol sa GSIS. Para sa mga pensyado na napalampas ang deadline ng mga dokumento, nagbibigay na rin yon ang GSIS ng pagkakataon na matanggap pa rin ang taon ng Christmas cash gift ng retroactive YKNM. Ibig sabihin, kung may napalampas kayong deadline noong nakaraang Pasko, huwag kayong mawalan ng pag-asa. May paraan pa rin. Ang GSIS ay nagpapakita ng habag at pag-unawa sa kanilang mga miyembro. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang grupo ng aming mga kababayan na madalas na nalilimutan sa talakayan. Ang mga mahihirap na matatanda na walang pensyon mula sa SSS or GSIS. Kilala rin sila bilang indigent senior citizens. Ang mga indigent na senior citizens na 60 taong gulang pataas ay patuloy na tumatanggap ng buwan ng social pension na Tao 1,000 sa ilalim ng Social Pension Program o Social Pen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gulf News. Ito ay para sa mga matatanda na mahina, may sakit at walang regular na kita o pensyon mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Ang benepisyong ito ay nadobleng-deble mula sa dating PH 500. Gulf News. Hindi pa katagal, P500 lang ang natatanggap ng ating mga pinakamahihirap na lolo at lola. Ngayon, ito ay naging 1,000. Malayo pa rin sa sapat, alam nating lahat yon. Ngunit ito ay isang hakbang sa tamang direksyon. Nakakaiyak isipin ang mga matatandang Pilipino na wala mga pensyon, wala mga regular na kita, ngunit patuloy na naghihintay sa tulong ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, mahigit 4 na milyong senior citizens ang nakatanggap ng social pension payouts noong katapusan ng 2025 na may mga pagbabayad na naayon sa quarterly schedule. Ang ilan ay tumatanggap ng P3,000 para sa isang quarter at ang iba naman ay 6,000 para sa mga naipon na bayad. Gulf News. Kung kayo ay may kakilala o mahal sa buhay na senior citizen na walang ibang pensyon at nakatira sa napakahirap na kalagayan, huwag kayong mag-atubiling tumulong sa kanila na i-verify kung sila ay kasali sa programang ito. Pumunta sa pinakamalapit na barangay hall o sa opisina ng DSWD sa inyong lugar at alamin kung paano maiparehistro ang inyong mahal sa buhay. Ngayon, pag-aralan naman natin ang mga bagong alituntunin sa pagpapautang dahil hindi lang pensyon ang usapin dito. Ang interest rate para sa SSS salary loan ay binabana na sa 8% mula sa dating 10%. Habang ang calamity loan ay binabana rin sa 7% mula sa 10% sa Social Security System. Ito ay malaking pagbabago para sa mga miyembro na kailangan ng pera sa mga emergency. Hindi na kayo kailangang pumunta sa loan sharks o sa mga nagpapautang na may napagtaas na interes. Ang SSS ay handang tumulong sa mas abot kayang paraan. Ngunit narito ang bagong programa na siguradong magpapasaya sa marami sa inyo. Ang SS Pension Loan Program para sa mga SSS retire at surviving spouse pensioners na nagbibigay ng hanggang para sa mga retire pensioners at hanggang at PHP 1,000 para sa mga survivor pensioners. Social Security System mga kababayan para sa mga pensyado na kailangan ng malaking pera para sa medical na gastusin, para sa pag-aayos ng bahay o para sa anumang mahahalagang pangangailangan. Ito ay isang napakagandang pagkakataon at ang pinakamahusay na bahagi, ito ay espesikong dinisenyo para sa mga pensyon hindi para sa mga kabataang nagtatrabaho pa lamang. Ang mga lolo at lola na matagal nang nagretiro ay may pagkakataon na rin na makautang ng may makatwirang interes. Dagdag paran, inaasahan ng SSS
na mailabas ang bagong microloan program sa simula ng 2026 na nagbibigay daan sa mga miyembro na manghiram ng pera para sa panandaliang pangangailangan sa loob ng 15 hanggang si araw sa interes na walang porsyento bawat taon o 0.67 and 67% bawat buwan, Social Security System. Para sa mga kailangang tuluntilang para malagpasan ang isang mahirap na buwan, para bayaran ang tubig, kuryente o gamot, ang microloan na ito ay para sa inyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na maraming pensyon ang hindi ganong pinagtutuunan ng pansin. Ang Annual Confirmation of Pensioners OAP ng SSS. Narinig ninyo na ang tungkol sa GSIS Touch app, ngunit ang SSS ay may katulad na alituntunin. Kung kayo ay isang retire maging dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, huwag kalimutang gawin ang mandatoryong ACOP. Ang pagkabigo na sumunod dito sa pamamagitan ng SSS mobile app o sa pamamagitan ng isang video conference appointment ay magpapahinto ng inyong buwanang pensyon. Guide PH. Narinig ninyo yon, maaaring mahinto ang inyong pensyon kung hindi ninyo gagawin ang ACOP. Kaya naman sa lahat ng nag-aalaga ng kanilang mga magulang o lolo at lola na pensyado, siguraduhin ninyong natapos nila ang kanilang ACOP. Tulungan ninyo sila. Gamitin ang app o tumawag sa SSS hotline para malaman kung paano ito gawin. Mayroon ding isang napakahalagang batas na kasalukuyang pinag-uusapan sa Kongreso na kailangang malaman ng lahat, isang House Bill. Ang House Bill 7009 ay ipinakilala ng mga mambabatas. Kung magiging batas ito, ang mga nakaligtas na asawa ay makatatanggap ng 100% basic pension na yumaong miyembro sa halip na 50% lamang. Self-institute. Sa ngayon, kung mamamatay ang inyong asawa na pensyado ng SSS, makakatanggap lang kayo ng kalahati ng kaniyang pensyon. Pero kapag naging batas ang panunakalang ito, makukuha na ninyo ang buong halaga. Hindi pa ito ganap na nais batas, pero ito ay isang napakahalagang hakbang na dapat nating suportahan at bantayan. Ang mga balo at byudo sa ating lipunan ay karapat-dapat sa buong benepisyong iyon. Ngayon, let's talk about the MySS Card, ang bagong solusyon ng SSS para sa mga miyembro. Ang SSS ay naglunsad ng MySS Card na gumagana bilang parehong valid na SSS ID at automatikong enrollment bilang disbursement account, self-institute. Ibig sabihin ang isang card lang, ito na ang inyong ID at ito pa ang inyong account kung saan direktang ipupunta ang inyong pensyon. Hindi na kailangan ng hiwalay na savings account sa bangko. Hindi na kailangan ng maraming dokumento. Ang MySS Card ay ang inyong susi sa mas mabilis at mas ligtas na pagtanggap ng inyong mga benepisyo. Kung wala pa kayong MySS Card, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at alamin kung paano makuha ito. At para sa mga Pilipino na nakatira sa ibang bansa, mayroon ding magandang balita. Nagpaplano ang SSS na magbukas ng mga foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau kasabay ng 10 bagong branch sa loob ng bansa, Social Security System. Kung kayo ay nasa abroad at nahihirapan sa pag-access ng inyong SSS account o mga benepisyo, maaaring sa lalong madaling panahon ay magkakaroon na ng opisina malapit sa inyo. Ito ay patunay na sineseryoso ng SSS ang paglilingkod sa bawat Pilipino saan man sila naroroon sa mundo. Ngayon, habang itinutulak ng pamahalaan ang lahat ng mga pagbabagong ito, may responsibilidad din tayo bilang mga miyembro at bilang mga pamilya ng mga pensyado. Ang kaalaman lang ay hindi sapat, kailangan ding kumilos. Kung meron kayong magulang, lolo or lola na pensyado ng SSS o GSIS, tanungin sila ngayon. Naaalam na ba nila ang tungkol sa mga pagbabagong ito? Nai-update na ba ang kanilang impormasyon sa SS o GSIS? Natapos na ba nila ang kanilang ACOP? Nag-apply na ba sila para sa MySS Card? Alam na ba nila ang tungkol sa bagong pension loan program kung sakaling kailangan nila ng pautang? Ang mga tanong na ito ay hindi lang basta mga katanungan. Ito ay paraan ng pagmamahal. Dito ito arifaran ng pagiging mapanagutang anak, apo o kamag-anak. Ay para sa mga pensyonado na nanonood na yun ng mag-isa, huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Ang mga bagong teknolohiya at apps na ito ay dinisenyo para tulungan kayo. Ngunit alam nating hindi lahat ay komportable sa teknolohiya.
Huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa inyong mga anak, apo o kahit sa inyong mga kapitbahay para matulungan kayong i-navigate ang mga bagong sistema at proseso na ito. Ang inyong mga benepisyo ay kinita ninyo sa mahabang panahon ng pagtatrabaho. Karapat-dapat kayo sa bawat piso nito. Mahalaga rin na paalalahanin kayo para sa pinakatumpak at napapanahong impormasyon. Palaging bisitahin ang mga opisyal na website tulad ng sss.gov.ph at dswd.gov.ph. Golf news sa mundo ngayon na puno ng maling impormasyon at peke na balita sa social media. Laging bumalik sa opisyal na pinagkukunan. Yung mga opisyal na website ng SSS at GSIS ay nagpapanatili ng pinakahuling impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa patakaran, mga petsa ng pagbabayad at mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat. Bago pa natin tapusin ang video na ito, nais kong bigandiin ang isang napakahalagang punto. Ang lahat ng pagbabagong ito, ang pagtaas ng pensyon, ang mas murang pautang, ang digital na serbisyo, ang mas malaking social pension para sa mga indigent na matatanda ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Nangyayari ito dahil may mga taong naghirap para ito ay mangyari. May mga advocacy group, may mga mambabatas, at mayroon din kayong ang bawat Pilipino na nagbabayad ng kontribusyon, nagboto at nanawagan para sa mas makatarungang sistema. Ang bawat pagbabago ay kinakatawan ng mga taong nagtitiwala sa pangako ng sistemang panlipunang seguridad ng ating bansa. Ang layunin ng mga repang ito ay gawing mas inklusibo at mas lumalaban sa inflasyon ang sistema ng pensyon upang ang bawat retiree, bawat biyudo at biyuda, bawat may kapansanan at bawat mahirap na matanda ay makatanggap ng mas sapat na suporta para mahagarap ang pang-araw-araw na buhay. Health ayon ang pangako ng pamahalaan at tungkulin nating lahat bilang mga mamamay bilang mga pamilya na tiyakin na ang pangakong iyon ay natutupad. Kaya naman mga kababayan, nayon na ang araw para kumilos. Huwag hayaang lumipas ang Abril 2026 nang hindi ninyo alam ang lahat ng mga bagong benepisyo at alituntuning ito ay share ang video na ito sa inyong mga grupo, sa Facebook, sa inyong WhatsApp, sa inyong Viber. Ipadala ito sa inyong mga magulang, sa inyong mga lola at lolo, sa inyong mga tito at tita na nagretiro na. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihang iyon ay mas makapangyarihan kapag ibinahagi sa lahat. Ang mga taong kailangang malaman, nito ay madalas na sila ring mga taong hindi nagagawa pang mahanap ang impormasyong ito ng mag-isa. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo. Ito ay katibayan ng inyong pagtatrabaho, ng inyong paglilingkod, ng inyong mga sakripisyo sa loob ng maraming taon. Karapat-dapat kayong manatiling may alam. Karapat-dapat kayong makatanggap ng lahat ng benepisyong para sa inyo. At karapat-dapat kayong mamuhay ng may dignidad at seguridad sa inyong pagtanda. Iyon ang mensahe ng video na ito. Iyak kung bakit ginawa namin ito para sa inyo. At iyon ang dahilan kung bakit hinihiling namin sa inyo. Huwag palampasin ang mga pagbabagong ito. Ang Abril 2026 ay isang bagong kabanata para sa milyon-milyong Pilipinong pensyado. Tiyaking bahagi kayo ng kabanatang iyon at tiyaking bahagi rin ang inyong mga mahal sa buhay.